Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ay nagagalak na magkatipon-tipon ngayong ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Ang linggo pong ito ay tinatawag na Prison Awareness Sunday. Kaya ating espesyal na ipinagdarasal ang lahat ng mga nasa bilangguan, nawa sila ay patuloy na makadama ng pagpapalaya ng Panginoong Diyos. Ating hihilingin sa Panginoong Diyos na nawa ang bawat isa sa atin ay makakita lalo't higit ng kaliwanagan, ng kagalakan at ng tunay na kalayaan. Ating aaminin natin mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kamurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong
Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan, upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi sila na nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang itutuon po natin sa bawat taludtod ng salmo, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyón ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luhuwa, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yoong mga nagsihayong, dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos Ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote ay pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain
dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maging ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kaniyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kaniyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. "Tumindig ka, ipinatatawag ka niya." Iniwaksi niya ang kaniyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Ang araw na ito ay napakahalaga sapagkat tayo po ay nasa 30 linggo sa karaniwang panahon. Ngayon po ay 30th Sunday in Ordinary Time. Tayo po ay nagkakatipon-tipon upang tayo ay sama-sama na makapagpurit, makapagpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya, ganoon din sa kanyang mga pagpapala sa bawat isa sa atin. Ang linggo pong ito ay tinatawag na Prison Awareness Sunday. Ang simbahan po natin ay mayroong espesyal na ministry para po sa mga nasa bilangguan. Kaya po tayo ay nakikiisa sa ministring ito. Ganoon din, ipinagdarasal natin ang lahat ng mga nasa bilangguan. Nawa po ay kanilang madama ang pagpapalakas ng Diyos sa kanilang kalooban, kasama na po ang pag-aalaga ng Diyos sa kanilang mga naiwang pamilya. Mga pinakamamahal, tayo po ay tinatanong din ng ating Panginoong Hesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Ngayon na tayo ay nagdarasal sa banal na misang ito, tayo ay tinatanong ni Hesus, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Mula sa kaibuturan ng inyong puso ay inyong tugunin ang katanungang ito. Ano ang gusto mong gawin ng Diyos sa iyo? May umaalipin ba sa iyo na isang uri ng kasalanan? May umaalipin ba sa iyo na pagkatakot sa buhay na ito? May umaalipin ba sa iyo na bumabagabag sa iyong kalooban? Hilingin mo kay Jesus na ikaw ay kaniyang palayain. Napakaganda po ng katugunan ni Bartimeo. Ang sabi ni Bartimeo, Panginoon, Guro, ibig ko po sanang makakita. Lord, I want to see. Alam po ninyo, may isa pong advertisement ang salamin sa mata. Ang sabi po ng advertisement na ito, 80% of the things that we enjoy come from seeing. 80% daw ng ating kinagigiliwan ay nagmumula sa ating nakikita. Kaya po napakahirap ng isang taong bulag. Napakahirap po. Siguro po kung ako ay tatanungin, mas pipiliin ko pa po ang maputulan ng kamay o ng paa kaysa po ako ay mabulag. Sapagkat napakahirap po ng sitwasyon ng isang bulag. Mga pinakamamahal, ang pagkabulag ay hindi lamang sa ating katawan. Ang ating kaluluwa, ang ating espiritu ay maaari ding mabulag. Kaya ating hinihiling sa Panginoong Diyos na nawa ang ating espiritu ay makakita rin. Makakita ng ano? Tayo po ay ginagabayan ng mga pagbasa ngayong linggong ito upang tayo ay tunay na makakita,
upang tayo ay makalaya sa lahat ng uri ng pagkabulag. Mula po sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, nawa hilingin natin sa Panginoong Diyos na tayo ay makakita ng mga bagay na tunay na magpapasaya sa atin. Have you seen the things that will truly make you happy? O baka po magpahanggang ngayon ay bulag pa rin tayo sapagkat hindi pa natin nakikita ang tunay na magpapasaya sa atin. Nakita mo na ba ang magpapasaya sa iyo? Ako po ay nalulungkot. Wala man lamang tumingin sa katabi, no? Aba, ay talagang hindi pa rin tumingin, no? Yung nagbibiro na ako din ay talagang ayaw tumingin sa katabi. Ang iyo bagang katabi ay anong ibinibigay sa iyo? Kagalakan o kalungkutan, no? Ay siguro ho, kaya ayaw tingnan ay ang katabi ay nagdudulot ng kalungkutan. Have you found the thing that will make you truly happy? Ang mas masama po, ang mas masama ay mayroon tayong mga bagay na pinanghahawakan at pilit nating pinanghahawakan sa pag-aakala nating ang mga bagay na ito ay magpapasaya sa atin. Baka po mayroon pa tayong bisyo na hindi natin mapakawalan. Baka po tayo ay mayroon pang mga ugnayan na hindi pa natin mapakawalan ang ating sarili. Yung akala nating ang bisyong yon, ang ugnayang yon ay magpapasaya sa atin. Pero ang totoo, ito yung mga bagay na bumubulag sa atin. Vices make us blind because we do things that will actually harm us. Have you found the things that will truly and really make you happy? Ang unang pagbasa po ay gabay natin. Ang sabi ng unang pagbasa ngayon, umawit kayo sa kagalakan, ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa, magpuri kayo at ang inyong ipahayag na iniligtas na kayo ng Panginoon, ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Magalak tayo sapagkat tayo ay nailigtas na ng Panginoon. Our first reading points to us the real cause of our joy. God who has liberated us. God who has liberated us.
When God is with you, nothing can make you sad. When God is with you, you have all the reason to be happy. Mga pinakamamahal, sana po ay napakinggan din ninyo ang ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Ito po ay tungkol sa isang tagapamagitan. Our second reading is about our only mediator. He is none other than Jesus, our Lord. Magalak tayo sapagkat may isa tayong tagapamagitan. Baka po dumarating sa buhay natin na kahit ang pagdarasal ay mahirap na. Baka po tayo ay nasa sitwasyon ng buhay natin na kahit ang sumampalataya at umasa ay nakakapagod na. Baka po tayo ay nasa yugto ng buhay natin na kahit ang pag-ibig ay napakabigat na. Mga pinakamamahal, may isang tagapamagitan na pwede nating hilingan. Jesus, dagdagan mo pa ang aking pananampalataya. Jesus, dagdagan mo pa ang aking pag-asa. Jesus, dagdagan mo pa ang aking pag-ibig. Magalak tayo. May isa tayong tagapamagitan kay Jesus. Tagapamagitan na kailanmay hindi tatalikuran ng kaniyang Ama. Mga pinakamamahal, tayo po ay maglaan muli ng kaunting panahon ng katahimikan. Ibukas natin sa Panginoong Diyos ang buo nating puso't kalooban upang matagpuan natin ang tunay na magpapasaya sa atin. Ating sasariway ng ating pananampalataya, sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid, ang malaking pananampalataya ang nagpagalaw sa atin upang magkatipon tayo at manalangin. Buong kababaang loob nating ihayag sa ating mapagkalingang Ama ang ating mga kahilingan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang liwanag ni Kristo ay may paabot ng banal na Espiritu sa simbahang katolika, lalo na sa mga hinirang na mamuno dito ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ng kanilang maakay ang sambayanan na matapat na pananalig kay Kristo, ang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagtatalaga sa kanyang mga hinirang ay maipaabot niya sa mga hinirang na lider sa mga bansa at tanglawan nila sila ng banal na Espiritu sa pag-akay sa sangkatauhan, sa buhay na puno ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapagaling na ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo kay Bartimeo ay makamit nawa ng mga taong punong-puno ng sugat, bunga ng kanilang abang kalagayan, mga tiisin at pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagkalinga ng Diyos sa kanyang mga nilikha ay maranasan nawa ng lahat ng angkan sa ating sambayanan at pagsikapan nawa nating palaguin ang pananampalatayang ipinunla sa atin noong tayo'y binyagan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang 15 taon ng ating pagiging parokya, nawa ay magdala sa atin ng ibayo pang inspirasyon sa pananalangin sa Diyos, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama natin sa ating panalangin ang mga personal nating kahilingan, kasama na mga panalangin natin para sa ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Amang butihin at Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang hantungan ng aming pananampalataya. Ang ipagkakaloob mo nawang mga biyaya ang siyang maghatid sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Na nagpaging dapat makihati sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kasalanan ko'y hugasan, linis sa manlubusan ang nagawa kong pagsuwa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, Sa sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ating aawitin ng sabay-sabay ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Mo kami ipahintulot sa tukso at bigyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalaala po sa tatanggap ng komunyon. Kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap ng nagpapakomunyon. Pagkatapos tumanggap ng komunyon, hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Signoret. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama
Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pakitaas ng ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mga mata at hilingin natin sa Panginoong Diyos ang biyaya ng ganap na kagalingan. Ama naming makapangyarihan, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya. Kung kaya't kami ay humihiling sa inyo ng biyaya ng ganap na kagalingan. Ito may karamdaman ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming isip, ng aming puso, ng aming buong pagkatao. Ipinagdarasal po namin ang mga mahal namin sa buhay, na mga matatanda at may sakit at hindi na makapunta ng aming simbahan, nawa po ay patuloy niyong palakasin ang kanilang pananampalataya at palaging ipadama ang init ng inyong pagmamahal. Hinihiling namin ito una sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Teresita ng Batang si Jesus na nangakong siya'y gagawa ng maraming himala kapag siya'y nasa piling na ninyo. Hinihiling namin ito lalo't higit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maaari na po kayong pumila katulad ng sa komunyon.